Araw pong muli. Sa modernong panahong ito, kung saan mataas na ang antas ng karunungan ng tao, marami pa rin sa ating mga kababayan ang naniniwala sa malahimalang pagpapagaling. Naglipa na ang mga pastor o mangangaral na nagtuturo ng mga aral na nagsasabing hindi na kailangan ng anumang gamot sa pagpapagaling ng karamdaman. Sumampalataya ka lamang at gagaling ang iyong mga karamdaman. Subalit marami sa mga naniniwalang ito ang hindi lubusang nakararanas ng totoong pagpapagaling. Bagkus pa nga, hindi iilan lamang ang nabalitang humantong pa sa kamatayan ang naniniwala sa mga ganitong klaseng pananampalataya. Ngayong gabi ay tampok ang buhay ng mag-asawang si Renato at si Gemma. Tunghayan natin ang mangyayari sa kaniyang pamilya dahil sa paniniwala ni Renato sa isang pastor na di umano'y nakapagpapagaling ng anumang karamdaman sa pamamagitan lamang ng tinatawag na laying of the hands. Panoorin po natin ito. Tuloy, bukas ang pintuan. Morning po ba? Hello, Mrs. Good morning. Mr. po. Opo po. Mr. po. Kumusta na po doon? Tungkol sa inyong anak, huwag kayong mabibigla. Nakita namin may congenital heart disease yan. Ano po yun, Lord? Ang nakita namin sa kanya, may butas, yung pagitan ng left and right ventricle. Ano pong dapat namin gawin doon? Ang gagawin natin ay i-prepare muna natin yung anak nyo for surgical procedure. Yun lang ipapas natin. Yung butas ng kanyang puso. In preparation po ito sa surgery, ano po dapat natin gawin? Yan ang pag-prepare sa anak mo before surgery. It needs comprehensive management. Una-una, nutrition. Pangalawa, physical. Emotional. At saka yung medical. Sa emotion, huwag mo siyang pababayaan na malungkot. Malungkot siya, matuwa. Ngayon sa medical, bibigyan natin siya ng lanoxin, potassium, at saka bangkay-diuretics. At yan ay dapat yung ibigay religiously. Tuloy-tuloy ang pagbibigay at itatama nyo sa oras. At babalik nyo, buwan siya para malaman natin kung tama na. Nasaan na kaya ang lalaking yun? Mag-ahating gabi na. Diba? O, bakit yung ka lang? Naya kasi ako ng isang kasama ko sa trabaho kanina. Hmm. Nagpunta kami doon sa kanilang pagkakatipon. Pagkakatipon. Teka, nakabili ka ba ng gamot ni Sally? Pang hanggang bukas na lang yun. Yun na lang gusto kong sabihin sa'yo eh. Kasi kanina sa pagkakatipon, sabi nung nangangaral doon, yung Pastor Edgar, na hindi na raw kailangan ng gamot. Sumampalataya ka lang, lahat ng klase ng sakit gagaling. Ano kalokohan yan? Kapag ang tao may sakit, kailangan uminom ng gamot. Kaharap ka naman ng doktor na sabihin na kailangan tuloy-tuloy ang gamot ni Sally, di ba? Hindi nga eh. May paliwanag si Pastor Edgar dyan. Teka, anong oras pa nga ba? Alam ko may palabas siya ngayon eh. Panoorin na natin. Sa mga nalalangin para sa maagong pagtatapos ng gera. Ito pala eh. Panoorin mo nga nga. Ay, naku, tigilan mo ako, ha? Ano ba yung tawag dyan, pastor? Naku, kalokohan lang yan. Kalokohan lang yan. Huwag ka magpapaniwala dyan, ano? Hindi nga eh. Manood ka muna bago ka magsalita ng kung ano-ano dyan. Eh, tumigil ka, no? Hindi mo akong papaniwala sa taong yan. Grabe. Alam mo, mag-isip-isip ka. Kumain ka na nga, may pagkain sa kusina. Gutom lang yan. Tigil ka muna yan. Tigil. Ito lang yan. Brothers and sisters, hawakan ninyo ang parte ng inyong katawan na may karamdaman ng inyong kanang kamay, habang ang kaliwang kamay naman po ay ihawak ninyo sa inyong radyo as a point of contact.
Ngayon mga kapatid, sumabay po kayo sa isang maikling panalangin. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata. Panginoon, kami dumudulog sa iyo. Ano? Ano kalokohan na pinagagawa mo? Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita nagdadasal ako? Ibig na kung ano yung gawin mo, pumunta ka sa butika at wala nang gamot yung anak mo. Ano? Ibig mo sabihin, pinaiinom mo pa rin ng gamot yung anak mo? Di ba sabi ko sa'yo, tigilan mo na yung pagpapainom ng gamot dyan? Tigilan, ikaw magtigil dyan ano. Hindi gagaling ang anak mo kung hindi iinom ng gamot. Naku, wala ka kasing pananampalataya. Kaya hindi gumagaling ang anak mo, lagi mo akong kinukontra. Alam mo, hindi kita kukontrahin kung tama yung ginagawa mo. Mula na makilala mo yung Pastor Edgar na yan. Nagkawindang-windang na yung pag-iisip mo. Hindi totoo yan. Ano hindi totoo? Hindi ba katamahan yung sweldo mo, ibigay mo dun sa Pastor Edgar na yun? Aba, imbis na ibili mo ng gamot, may anak ang nangailangan ng gamot, oh. Kung kani-kanino binibigay yung pera mo. Hindi nasabi kailangan ng gamot. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo yan? Ay naku, bahala ako. Ayaw mo magpipili ng gamot, ako bibili. Bahala ka na sa paniniwala mo yan, basta ako huwag mong pipilitin maniwala siya. Makakagin na lang natin ang bilis. Alis kami. Yung almusal mo, nasa lamesa na. Yung susot mo, okay na rin. Saan ba punta nyo? Kaya ang gagawin mo nata. Check up ni Sally yun. Nakalimutan mo na ba? Tanghali na nga kami. Baka mahaba na naman ang pila sa ospital ngayon. Ospital? Di ba sinabi ko sa'yo walang pupunta ng ospital? Walang aalis ng bahay. Ano ka ba? Kailangan ma-check up tong anak mo. Alis na nga kami. Walang aalis! Tumabi ka nga! Ang tigas talaga ng ulo mo! Pag sinabi ko walang aalis, walang aalis! Ako pa rin ang padre di pamilya dito! Alam mo, nasiraan ka na talaga ng bait. Simula na sumama ka dun sa samahan na yan, nagkarundang-rundang na yung pag-iisip mo. Tigas talaga ng ulo mo! Natuto ka ng malakit ngayon. Tandaan mo kahit anong gawin mo, hindi pa ako makapasunod sa gusto mo. Ay, Sally! Anak! Sally! Anak! Sali, anak! Nandito namin sa hospital. Teka! Hindi natin siya dapat dahil sa ospital. Ano ba? Nasisiraan ka naman ng bait. Kailangan natin siya dali sa ospital. Feeling ko talaga, pinagpapala tayo ng Panginoon. Amen! Hello? Hello? Pwede po kay Pastor Edgar? Hello, sino to? Si Renato Bautista po. O Renato, napatawag ka. May problema? Pastor, Itigil mo na yung anak ko po inaatake. Ano po ang gagawin ko? Ganito gawin mo. Hawakan mo siya, tapos magdasal ka. At hintayin mo kami, parating na kami. Saan ka pa pupunta? Dali na natin si Sally sa ospital. Sa Lolo, tulungan niyo kami. Kumalma ka. Dadating si Pastor Edgar. Dali na natin siya sa ospital. Ano pa bang hinihintay natin? Dali na natin si Sally sa ospital. Tumigil ka na ha. Dadating na sila Pastor Edgar. Kanina pa yun eh. Kanina ka wala Bakit na yan? eh. Oh, baka yan na sila. Pastor Edgar, mabuti po dumating kayo. Kanina pa ito nahirapan ng anak ko. Relax ka lang, brother. Hayaan ko, pagagalingan din yung anak. Sige po. Mabuti dumating kayo. Ngayon, ano magagawa niyo? Magagaling niyo ba itong anak ko? Hindi na ako na, sister. Sumampakataya ka lang. Pagagalingin ko yung anak. Hindi ko alam kung anong pinakaya ko sa... Nasa naman nito. Gagaling! 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 Sally! Sally! Sali! Sali! Pastor ang anak ko! Sali! 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 Sali anak! Sali! Tama na. Ikaw ang may kasalanan. Buhay mo sana ang anak ko kung nagdala siya sa doktor. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang pumatay sa kanya. Hayop na Pastor Boy. Tawarin mo ako. Hindi ko akalain ganito ang pangyayari. Hayop na Edgar na yan. Sabi
sabi niya hindi na kailangan ng gamot. Tapos nung bumatay si Sally, sabi niya kulang ang pananampalataya ko. Hayop siya, demonyo siya, didimandak siya. Atin pong natunghayan ang mga nakalulungkot na pangyayari sa buhay ng mag-asawang Renato at Gemma. Dahil sa matinding paniniwala ni Renato kay Pastor Edgar, nabuwis ang buhay ng kanilang anak na si Sally. Sa mga ganitong pagkakataon, maaari bang magsampa ng kasong kriminal ang mag-asawa laban kay Pastor Edgar? Ano ang pinakamabuting remedyo o solusyon ng batas na nauukol sa kasawian ng mag-asawa? Mayroon bang tinatadhana ang batas patungkol sa mga taong nagiging dahilan ng kamatayan ng kanilang mga miyembrong ayaw nilang payagang magpagamot sa doktor? Sa usapang espiritual naman, ano ang masasabi